recommendation. Get out. This is my home. We see you in the morning. We see you in the southern system. Yalla, go. Thank you po sabi kasi mag-aayos pa kami. Yalla, get out. Patulong po kami guys, nasaktan kami ng mga employer namin dito. Hindi tama ang ginagawa nila sa amin dito. Pupunta kami ngayon ng pulo. Nasaktan kami ng employer namin dito. Patol po guys, patol po. Wala silang karapatan na saktan kami. Nasakain kami ng employer namin dito. Kasi nag-day off kami dito. Ayaw nilang bigyan ng day off. Sir Amado, Sir Gerald, no, napanood po namin yung video. Ano yun, kwarto nyo po ba yun, Sir Amado? Opo. Okay. Yes po sir, yes So po. talagang sinugod kayo dyan sa loob ng kwarto pa ninyo? Yes po. Kasi kahit let's say no, they are tumutuloy sila dun sa accommodation na binigay ng employer, still there is privacy in the personal rooms of our OFWs. Ano po yung reason, no? Bakit umabot sa punto na susugurin kayo dyan, nagsisigawan kayo dyan? Una po kasi noon, wala pa po kami live video. Nung una pong pasok nila, bakit daw po hindi ito pumasok? Okay. Ngayon po, sinabi po kasi nito, resign na po kami, na hindi na siya pinapapasok. Ngayon po, sinugod po siya nung Turkey, yung mataba po na isa. Pero hindi pa po kami naka-live video nyo. First na pasok nila, sinugod siya, tinulak, tapos inano sa kama. Tapos nung sabi ko, pipicturean ko, inaawat ko, ako naman yung sinaktan. Yung Okay. po, tapos yung pangalawang pasok nila, saka kami nag-video. Ang dami kasi nilang violation. Nagsabi ako sa agency namin na ganito ganyan, waiter ang in-applyan ko, ginawa nila all around. Tapos, pag nag-break ka na naman, mag-break ka, 10 to 15 minutes, nagre-reklamo na sila sa amin na bakit daw kami nag-break, ganito ganyan. Di ko na natiis na sa 5 buwan, nagsabi na ako sa agency. Tapos, nung nagsabi na ako na mag-resign, si agency po mismo, sinabihan ko na mag-resign kami. Tapos po kinabukasan po, day off ko po, nakalagay sa schedule namin. Tapos po, pinapapasok ako kasi sabi ko, magdi-day off muna ako kasi day off ko naman kasi bugbog sarado ang katawan ko nung Ramadan. Pinapapasok nila ako. Tapos, Thursday ng 1 AM ng madaling araw po dito, sir, sinundo nila ako sa accommodation ng yung amo ko, yung nakita nyo sa video po nung dalawa, sila po ang nagsundo sa akin na mag-usap kami sa store. Tapos nag-usap po kami doon, sir. Dinala nila ako doon, nag-usap kami. Akala ko pa naman, sir, yung pakinggan niya yung side ko kung bakit ako nagreklamo, ganito, bakit ano ang dahilan ko. Hindi nila pinakinggan ang side ko, sir. Sila po ang nagdakdak ng dakdak, tapos tinakot nila ako na kung hindi ako, binigyan pala nila ako ng 48 hours, pag hindi daw ako magbabayad sa 48 hours na yun, ipapakulong daw nila ako. Ngayon, natakot po ako. Tapos, kinabukasan po ng Thursday, hindi na po ako pumasok. Doon na po nangyari yung harassment na ginawa niya sa akin, sir. Okay, no, so apparently, etong si Amado, bukod sa overwork, hindi pa nire-respeto yung kanyang day off. Yes po. Parang slavery na yung gustong gawin sa iyo pala dyan. Sa ngayon, hindi na kayo nagre-report sa employer ninyo? Hindi na po, nandito na po kami sa Polo. At ano naman ang sabi ng agency ninyo patungkol dun sa estado po ninyo dyan sa may Saudi? May message naman po kami sa kanila. Sabi po namin, nandito na nga po kami. Tapos sabi na po agency namin, tinatawagan po nila yung employer namin para lang daw po hindi magsampa ng reklamo sa amin. Kaso nga po, employer po nagsampa na po sa amin ng kaso. Pero hindi pa po namin kung anong ikinaso sa amin. Good afternoon po, Attorney JV. So hinaing nila sa amin yung overtime na 1 hour difference. Okay, 9 hours kayo, yung 1 hour is your pagkain, 15 minutes, etc. Hindi daw nila nakukonsume. Sila po ay umalis sa briefing ko. Inaunawa ko ang magiging sitwasyon kung ano ang trabaho nila doon. As a waiter po, all around po yan. O sige, magre-resign kayo pero kailangan po may notice at least 30 days. Pero hindi ko pa po nasasabi yon, attorney, hindi na sila pumasok. From there, tinawagan nila ako, ma'am, tinatakot kami. Hanggang noong 11, 12 po ng Thursday, ito po yung isang sabihin na natin pagkakamali. Alam po natin yon, attorney, bawal na bawal magpicture. Napakausapan ko po sa employer. Ang employer, ang sabi sa akin, nakiusap ako, wala nang complaint, wala. Noon that time na po ay yun lang picture i-delete. Nagka-agreement na po. Video and everything. So, pinadelete ko po talaga whatever magiging evidence nila. Kasi may pulis po sa baba.
ang party list na masasandalan. Axia yes! Nung biglaan sila pumasok sa kwarto namin, sir. Pagkapasok po nila, sir, hinaras po nila, ginanon agad nila kami. Wala silang paliwanag. Bakit ka hindi ka pumasok? Ginanon agad kami, sir. Ginulpi agad kami, sir. Tapos lumayas na kayo dito, Opo, pamamahay sir. namin to. Tapos, sir, buti nga lang, sir, may kakilala ko na dating nagtrabaho sa Polo. Bago nangyari yun, sir, binigay ko lahat ang details yun sa kakilala ko sa Polo, sir. Ayun, tinawagan, sir. Nung tinawag, sir, kumalma sila. Kung hindi kami nag-chat doon sa dati namin kakilala sa Polo, sir, bugbog sarado kami, sir. Bugbog sarado talaga kami, sir. Okay. Sinasabihan pa kami, sir, na i-delete ang video namin kasi mamumultahin kami ng 5 million. Yun po ang sinasabi. 500. Oo. I am not really familiar kung ano yung batas kasi diyan no sa Saudi Arabia, pero coming no from a practitioner, ako ang lagi kong advice is kung nakikita niyo may nangyayaring masama, i-record ninyo kasi later on baka kailangan yung patunayan yan. Ang daling i-deny nung kabila. Protection niyo yan eh. Opo, sir. Unang pasok po nila, naka-record na po ako ng audio. Audio lang po, yung sinasaktan kami. Kaso, pinapura din po niyang agency namin. Sabi purahin kasi nga, pag nakita, kinuha po yung mga cellphone namin. Chinek talaga ng mga employer namin kung walang picture o video, audio. Chinek po, kinuha nila. Sabi kasi ng agency namin, ibigay namin yung mga cellphone namin sa kanila. Natatakot kaming ibigay kasi nga, baka hindi na nila ibalik sa amin. Kawawa kami. Ang isang-isa pong talagang bawal mag-picture-picture. Talaga pong criminal yan. Meron po nga mga case dyan, picture lang, napadeport. Meron po yan, meron po. Kaya ang sa akin, inunahan ko po kasi ang kausap po sa kabilang linya sa employer, no, they take a picture of me. Sabi ko, wait, I will check with the worker. Sabi ko, gano'n. Ang sagot sa akin ng employer, no, gusto niya siya. Inunahan ko na po yung utak ko, Sir Attorney. Okay, opo. Ano, please, sabi ko, bababa kayo, kukunin ang cellphone nyo. Ang sabi ng baka kunin, hindi. Kasi nirespeto naman ako, nakikinig sa akin. To protect you, ayoko kayong makulong. Natanggal nga yung video or whatever. Sabi ko sa employer, wait for the Polo, tatawagan ka for your hearing. Ang Polo po ha, sabi naman ng employer, yes, we are ready. Makipag-meet, mag-iintay lang. Kaya lang, sinabi po sa akin, ang mga Arabo po sa Saudi po, nakamatayan sa social media. Pero Attorney JV, hindi ko na po maano yung sama na yung maling pagpo-post. Yung lang po lang na may hinihingi ko, wag na kayong mag-post. Pero from the day na nasa Polo sila, post pa rin po, nagbablog. Hindi ko po nakikita. Marami po nagsasabi sa akin, pinoward pa rin pero hindi ko binubuksan. Nagbablog pa po si Blanc. Magandang hapon po, Attorney Sherlyn Malonzo. Ano po kaya ang pwede nang gawin no, ng ating OWA? Anong action ang pwede natin ibigay sa kanila? Okay, Attorney JB. Nabanggit po kanina nung isa sa mga OFWs natin na sa MWO na sila. Yes, so po. ito po ay kinoconfirm pa po namin ngayon. Pero ang message po sa amin ng aming welfare officer ngayon is that meron na nga po daw parang data privacy po charge ng employer. I don't know kung natuloy ba ito o hindi, pero ang plano daw po, like nung sinabi ng agency kanina, ito rin po yung sabi ng welfare officer namin, is uunahan po na mag-file po ng labor complaint para ma-disregard na yung issue ng video. Sana kung nakikinig din po yung dalawa po, si Amado, saka si Gerald, ito lang po yung payo ko din po, no? Mga sir, kasi ang sabi ng welfare officer namin, alam mo, napakagaling na welfare officer po to, sa Richard Señeres. Ang sabi niya ay kinakausap daw po niya kayo, kaya lang magkikinig po kayo sa mga advocates nyo. You know, I have nothing against advocates, no? Ito yung mga OFWs din natin na usually po, no, nandiyan din sa Saudi Arabia at nag-i-endorse ng kaso po sa OWA at sa DMW. Kasi po, I work with advocates. Kaya lang po, para maintindihan nyo lang po, ang pakinggan nyo po yung case officer nyo po sa ating MWO. Okay po? Kasi po, sila po yung gagawa po ng paraan, pa nagkakaso po kayo. Of course, we have naman legal counsel po, no, mga retainers po natin, para po ipagtanggol naman po yung mga karapatan po ni Amado sa Canija Road. Pero makinig po kayo ha, sa MWO at sa OWA Welfare Officer. Hindi ko naman sinabing huwag kayo makinig sa advocate, pero ang gumagawa po ng paraan po ay MWO. And then, Attorney JB, if you may allow me. Yes po. Tungkol naman po, paalaala po, no, in general po sa ating mga OFWs. Binabalaan mo ba? Pati na po nagbabala po DFA, DMW, pati po ang OWA.
yung pagpo-post po natin sa mga social media platforms natin. Hindi lang po sa FB, kasama na po dyan yung mga TikTok, no? So, kasi po, iba po yung kultura at batas po sa Saudi Arabia. Katulad po ng nabanggit na ito ni JB, totoo po, napaka-higpit po ng Saudi Anti-Cybercrime Law. So, lalo na po, pag napapahiya po or tantamount to defamation po, no? Yung it will ruin the reputation ng mga employers ninyo o kaya may mga na-record po kayo, mga mukha po ng mga kasamahan po, no? Yung sa bahay, yung mga anak na employers nyo or employer nyo mismo or even their property. So, bawal na bawal po yan, Attorney JB. Pag kayo po ay napapaliable, kayo po ay pwede po na-imprison ng 1 year or imprisonment na, then additional pa. Ang equivalent po niya, 500,000 Saudi riyals or 7,647,000 po, na 137.22 pesos. So, napakalaking halaga po yan. So, yan po yung paalala. But with respect naman po, yung sinasabi nila na na-caught po nila, ang dinito naman po nila is dahil biglang pumasok at ito ay sinasaktan sila. So, ito po is a matter of evidence po kung ito po ba ay magpupol sa cybercrime law o hindi. Pero syempre, may mga abogado tayo, Attorney JB, Yes, no? yes. Na hindi naman natin pababayaan ng ating mga OFWs. Yung depensa po naman natin, of course, we're not gonna disclose it now. But in case po na mag-file po talaga si employer, tanda naman po yung ating MWO. I understand kung charges will be filed against them, they may not be given an exit clearance pabalik ng Pilipinas. Yes po. Kasi po pag meron pong kaso nakasampa pa at hindi pa clear po yan, may travel ban po automatic. Yes. Umaasa po kami, no, Attorney Sherilyn Malonzo, sa tulong po ng ating OWA sa pinakamabilis na panahon, mapapatunayan natin, no, na inosente itong mga OFWs natin, mapanagot yung employer at mapauwi natin sina Gerald at si Amado. Yes po, Attorney JB, basta paalalanan nyo rin po sila. Makinig po sila sa case officer nila po sa MWO. Huwag niyo po ibababa yung linya po, Sir Amado and Sir Gerald, ha? At kakausapin po kayo. Salamat po. Magandang hapon po at mag-ingat po kayo dyan. Maraming salamat po.